Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning at purihin ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay kasama rin po sa buong mundo na nagsiselebrate ng incarnation ng ating Panginoong Diyos. No? Ah, sa umagang po ito ay titingnan po natin yung medyo ano ba talaga yung effect or implication ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. No? Mayroon pong verses sa Bible, sa Romans 3:23 na nagsabi, "For all have sinned and fall short of the glory of God." No? Malagi natin ginagamit yan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ano ba yung kaluwalhatian ng Panginoon? Ano ba yung glory ng Panginoon? Very, mahirap na intindihin yung word na glory, lalo na sa espiritual na pamaraan. No? So, tingnan natin ang glory ng God sa ating mga buhay, sa glory ng God na nakikita natin sa ating Panginoon. So, ang ating pong gagamitin na teksto ngayon ay yung verses or text about the kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At yan ay nilagay na account dito sa Bible, doon sa Lucas chapter 2. No? Sa apat na gospel books, dalawa po ang gospel books na nagpapahayag ng account ng kapanganakan ni Jesus Christ. Yung Matthew at yung Lucas, at yun ay parang sa atin ay dalawang setting yan kasi tayong mga Pilipino ay mayroon tayong manger, nandoon na kaagad yung anghel, at nandoon na kaagad yung mga wise men o yung hari na may mga gifts na 3 gifts. Pero ang accounts talaga diyan ay dalawa yan, no? Isang account na nandoon yung mga anghel at nandoon yung anghel at yung shepherds, at mayroon ding account na nandoon yung mga wise men with their 3 gifts, yung tatlong gifts nila, kaya na-account na parang 3 hari o 3 matatalinong tao. No? So, ang ating pong bigyan ng pansin dito, although bigyan din natin ng illustration o background kung paano ipinanganak si Jesus Christ, pero ang bigyan natin ng diin yung the glory of God. No? The glory of God manifested during the birth of Jesus Christ. Yun po ang title ng ating sermon ngayon. The glory of God manifested during the birth of Jesus Christ. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag nung ipinanganak si Jesucristo na ating Panginoon. So, babasa ulit tayo ng mga verses at bilang paggalang ng salita ng Diyos, basahin muli natin sa Luke chapter 2, para po sa mga makikinig lamang sa sermon ay meron din pong konteksto ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Dito po sa Lucas chapter 2, babasahin ko this time sa New King James Version in English. Chapter 2, verse 1. "And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, 'Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people.
For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, laying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." So it was when the angel had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe laying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpupuri na mayroon kang salita na isinulat sa Biblia upang mabasa namin. And this time, it is about the account of the birth of the Lord Jesus Christ na aming Panginoon tagapagligtas. I-bless mo rin ako, Lord, sa pagpahayag nito, Lord, at gabayan mo rin ang makikinig upang mabuksan ang aming puso't isipan, lalo na sa espiritual na bagay, upang maintindihan talaga namin ang iyong kapanganakan at ang iyong incarnation at ano ang ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong bigyan ng pansin dito ay yung glory ng Panginoon. No? Ang glory ng Panginoon, kasi mayroon pong dalawang divided itong glory ng Panginoon. No? Para lang mayroon tayong outline, ang glory ng Panginoon ay mayroon tinatawag na ascribed glory. Ito yung glory na binibigay natin sa Panginoon sa ating pagkakakilala sa Kanya. No? Parang tinataas natin ang Panginoon sa ating pagpapahayag sa Kanya. It could be either through prayers, pinipraise natin na ikaw ang Diyos na sovereign, dakila at makapangyarihan sa lahat. At sa ating pag-worship, even sa ating singing, mayroon tayong mga text sa ating mga verses, sa ating kanta, na tinataas natin ang Panginoon sa ating buhay. Yun ang ating glory na ascribe or ibinibigay natin sa Panginoon. Depende yan sa ating pagkakilala sa Panginoon. Kaya ang ating worship of singing ay depende rin yan sa ating pagkakilala kung sino talaga ang ating Panginoon na ating kinakantahan upang ma-ascribe yung glory sa Kanya. Mayroon ding tinatawag na intrinsic glory. Ang intrinsic glory po ay yun talaga yung glory ng Panginoon na built-in sa Kanya. Yung glory ng Panginoon na siya ay makapangyarihan, banal siya, talagang makikita natin na parang napakalaki talaga ang Kanyang glory. Ngayon, itong intrinsic glory ay nagmamanifest yan. Napapakita yan. No? Yung ating first reading, si Isaiah, nung namatay si King Uzziah, at nalungkot siya, sino ba ngayon ang maghahari sa bayan ng Israel o ng Judah? Nagpakita ang Diyos, ang glory ng Panginoon sa kanya, na nakatayo doon sa templo at napakahaba yung kanyang robe, no? At mayroong mga seraphim doon na angel na may three sets of wings na talagang may function yung kanilang mga sets of wings, no? Kasi nakita talaga nila yung glory ng Panginoon. At nung nakita ni Isaiah ang glory ng Panginoon, siya ay parang bumaba ang kanyang kalagayan. Ngayon, ito yung intrinsic at manifestation ng glory. Pag nakakita tayo ng mga verses sa Bible na nagpakita ang Panginoon sa kanya, ang nagpakita doon yung glory ng Panginoon. Doon sa Exodus 33, 21 to 20, ay yon sa Exodus, yung kay Moses, kasi ang maraming tanong, nagpakita ba ang Panginoon kay Moses? So, sa 33 ng Exodus, ito nakasulat 21, verse 21, na
nagpakita yung ano, no? And the Lord said, here is my place by me. Here is a place by me, and you shall stand on the rock. So it shall be while my glory passes by that I will put you in the cliff of the rock and will cover you with my hand, and I will pass by, then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. So ang Diyos talaga ay walang nakakakita sa Diyos kasi spirit siya, pero nakakikita mo yung kanyang glory at ang mga tao po ay nakikita nila yun. So, parang background lang sa atin para mayroon kayong idea pag ipino-focus ko na sa glory. Mayroong ascribed glory na ibinibigay natin sa Panginoon. Mayroon ding glory talaga ang Panginoon na sa Kanya lang yon, walang nakakaagaw sa Kanya yan. Kaya nga sinabi ng God, I will not give my glory to another. No? Kaya nag-iisa lang ang God. There is only one God. Yun ang palaging sinasabi ng Israel na there is one God, no? Ngayon, tayo ay naniniwala tayo dyan na there is only one God and He will not share His glory. Ngayon, titingnan natin yung account kasi papakita natin na unang-una, ang glory po ay pinapamanifest yan o sinosyon yan. Yung ating, anong effect na pinapakita ng glory sa atin? No? Sa pamamagitan ng mga medium o kaparaanan, angels or something, mga revelation, anong effect sa atin yan? Ngayon, mayroong pangalawang, i-explain yung glory sa atin. Pag i-explain yung glory sa atin, ano ang effect niyan sa atin? At pangatlo, siyempre, kung malalaman na natin na may glory, hahanapin na natin yung glory na yan at yun din yung ating anong effect naman kung hahanapin natin yung glory. So, una-una, papakita through medium o kaparaanan, by angels, others, text ng Bible. Pangalawa, i-explain sa atin yan sa pamagitan ng banal na espiritu sa mga iba't ibang kaparaanan din. At ang pangatlo ay hahanapin natin yung glory na yan at ano ang effect niyan. So, dito muna natin titingnan na ito yung account ng pagre-reveal ng glory ng Panginoon. No? Ang Diyos ay sovereign yan siya at may decree at maraming hula sa Bible, sa Tanakh o sa Old Testament na dapat matupad. No? At ang isang matupad doon ay dapat pinganak si Jesus Christ sa Bethlehem. At dapat ipinanganak siya sa lineage ni David, no? So dito, introduction muna dito, sabi it came to pass in those days that the decree went out of Caesar Augustus that all the world should be registered. So, sa kapanahonan ni Jesus Christ, mayroon na pong common communication ang mga tao sa Roman Empire, sa kanilang world, yung world nila. At ang salita doon ay Greek, no? Greek. Ngayon, mayroon rin tinatawag na Roman peace, no? Kasi alam po natin, ang bayan ng Israel na under sila ng Assyria, na under sila ng Babylonia, na under sila ng Medi-Persia, na under sila ng Greek, si Alexander the Great, tapos na under sila ng Roma, naalipin sila dito. But the Roman Empire ay napakalawak yan. Simula sa Europe, papunta doon sa bandang India, kasi nasakop yan ni Alexander the Great nung kapanahunan niya na napakarami niya na natalong mga bansa, nagiging Greek Empire yan. Pero natalo ulit ang Greek ng mga Romans, kaya yun ang tinatawag na Roman Empire. Ang Roman Empire ay meron silang emperor. Ang tawag nila sa emperor nila ay Caesar or Augustus. No? Pag sinabi mong Caesar Augustus, ang tawag niya ay emperor. Although ang Israel ay meron yan silang dami din na king. Tawag nila si Herod, yung Herod yan. Pero under yan sila ng Caesar Augustus, no? Ngayon, nag-decree ito si Caesar Augustus. Hindi ko alam kung ano nasa isip ni Caesar Augustus, but na-fulfill yung decree ng paraan ng Diyos. Nasabi ni Caesar Augustus, magpapagawa siya ng census. At bawat tao ay pumunta sila doon sa kanilang lineage. Si
Joseph ay ang kanyang lineage o kanyang mga ninuno, yung mga great-grandfathers niya, ay si David, no? Bakit ganon? Kasi si David ay anak yan ng apo-apo yan ni Judah na hinulaan din yan na doon manggagaling si Jesus Christ kasi si Jesus Christ the lion of the tribe of Judah. So si Jesus Christ ay galing yan sa kay Abraham, Isaac, Jacob or Israel at out of the 12 tribes of Israel nandun si Judah, tapos nandun si David, tapos nandun ngayon marami pang mga generations. Nandun si Joseph and si Jesus Christ. Ganon din si Mary, pareho din sila. Ngayon, the census first took place while Quirinius was governing Syria. Kasi ang Syria, yan yung parang pinaka-province talaga. Kasi itong Canaan na to, parang sub-province lang ito ng Syria. So, ang great na records talaga, parang under sila sa Syria, no? Para lang ma-account dito na ang purpose dito ay time stamp ito eh. Time stamp na tunay itong kapanganakan ni Jesus Christ. Ang time stamp doon, mayroong Caesar Augustus at mayroong Quirinius na governor of Syria para ma-relate ng mga tao, i-trace it the history na hindi pwedeng baliwalain na haka-haka lang ito ang kapanganakan ni Jesus Christ, no? Ngayon, ito si Joseph at saka si Mary, alam po natin na nagdada ng tao ito si Mary, ang kanyang father talaga yung Holy Spirit. Si Joseph ay ano lang yan, parang stepfather, hindi talaga yun ang father ni Jesus Christ. Ang father talaga ni Jesus Christ ay ang Holy Spirit, ang kanyang nanay sa kanyang man ay si Mary or Virgin na Mary, no? Ngayon, sila ay nakatira sa Nazareth, doon sa Galilee. Mataas itong Galilee, nasa northern part. At ang bayan ng Bethlehem ay nasa Judea, nasa southern part. Kung imagine natin, mayroong parang north, doon sa may Tarlac, tapos yun ang Galilea, tapos sa ilalim noon yung Samaria, yun yung parang Manila, tapos sa ilalim ay yung Judea, yun yung parang Cavite, something like that, no? Nagbiyahe ngayon by donkey or something from Tarlac to, kunyari dito sa Imos. Ganong kalayo ang something ng ganong kalayo. So, kapanganakan ngayon ni Mary. Ngayon, sila ay nakarating sa Bethlehem. Wala nang reservation, no? Kasi wala pang online reservation noon. So, na fully book yung mga inn. So, wala nang inn na matuluyan si Mary at saka si Joseph at doon sila nilagay sa sabsaban. So, and she brought forth her firstborn son, no? Jesus Christ, and wrapped him in swaddling clothes, yung nirap ng lampin, and laid him in the manger. Kaya nga mayroon tayong manger sa sabsaban because there was no room for them in the inn, na fully booked na. Ngayon, another setting ay mayroon ditong shepherds, no? Ang mga hulangan ng mga theologians ito. Ito yung mga shepherds talaga na nag-aalaga ng mga sheep na inaalay talaga sa templo. Kasi may mga sheep talaga na special kind of sheep yan sila na walang dungis or walang kapinsanan. Parang ang sinasabi ng iba dito, ito yung mga shepherds talaga na professional shepherds sila to parang mag-aalaga ng mga sheep, no? Nandun sila sa fields, nagbabantay, and lumabas yung isang angel. And the angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. So yun ang first part na sasabihin natin. Pag ipinakita ang glory ng Panginoon, una ipinapakita ng glory ng Panginoon. Ang effect niyan ay
tayo ay matatakot. Yun ang unang effect dyan. Kasi pag ipakita talaga yung glory ng Panginoon sa iyo, makikita mong napakataas talaga ng tingin mo ng God, no? Parang isang angel lang ito nagliwanag, takot na yung mga tao kasi nakita nila yung glory of Panginoon sa kanila. So sa atin din mga spiritual na buhay, pwedeng ding ipakita ang glory ng Panginoon hindi physically, no? Kasi mayroon baka nag-anticipate kayo na may magpapakita sa inyo na angels para may pakita ang glory. Okay lang din. Baka special ka talaga na tao na bago ka lumapit sa Panginoon ay kailangan talaga ng extraordinary parang event na magpapakita ang angel sa iyo. Hindi. Pwede rin ganon, pero bihira na lang ang mangyayari niyan. Ang mangyayari talaga yan, it's either mayroon ding nagsasabi ng mga dreams, no? Pero ang pinapakita talaga dyan na glory ay spiritual glory sa iyo na makita mo ang glory ng Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng iyong pagbabasa ng Biblia o anumang teksto, no? Kasi mayroong ang isang Israelites, sabi niya, ako kay Jesus Christ. Pero nung ipinakita sa akin si Jesus Christ, ako ay namangha at nakilala ko talaga siya. Nagulat ako, mayroon pa bang taong pinapakitaan ni Jesus Christ? Pero nung in-interview yung Israelites na yan, sabi na, nagpakita ang Diyos sa akin sa pamagitan ng mga medium or media yung paraanan. Bakit? Tuwing bukas ko ng TV, ang topic ay about Jesus Christ. Tuwing pagpunta ko sa salas, nandun yung Bible, ang topic doon ay about Jesus Christ. Tuwing nakausap ko yung mga tao, ang always topic ay papanalangin din nila ako na ako'y mabuksan at ang topic nila palagi ay about Jesus Christ. So sa atin din, papakita sa atin ng glory, minsan, hindi mo alam, mayroon kang kapitbahay, bigla na lang Jesus Christ ng Jesus Christ. No? Kaya okay din yung Jesus Christ ng Jesus Christ. Baka ikaw din ang ginagamit ng tao upang maipakita yung glory doon sa isang tao. Hindi ko ibig sabihin Jesus Christ ng Jesus. Ang ibig ko lang sabihin na mayroong mga taong gagamitin na, ano ba? Ang tagal-tagal na, makinig ka naman kay Jesus Christ. Pumunta ka doon, magbasa tayo ng Biblia, magkaroon tayo ng Bible study. Even sa Christmas, ay mayroon pagkakataon na tayo magkakaroon ng Bible study. Pwede tayong makarinig at mapakita ng glory ng Panginoon. So, ang first gagawin ng Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit ay, He will convict you of your sins, He will reveal His righteousness, and He will reveal His judgment. Ang ibig sabihin ng He will convict you of your sins because you do not believe on the Lord Jesus Christ. Convicted ka talaga. Convicted ka talaga. So, makukonvict ka na ikaw ay makasalanan. Makukonvict ka na ikaw ay woe to me. Kaya nga David sa Isaiah 6:5, I think, na woe to me. Tingnan natin ang Isaiah 6. No? Sabi dito sa Isaiah 6:5. So I said, nung nagpakita ang the glory ng Panginoon kay Isaiah, si Isaiah ay napakatuwid na tao, propeta yan, sabi niya, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the glory of the King, no? The Lord of hosts. Yung host kasi, the Lord of hosts, Tseba'a. Yun yung parang regime yan ng mga heavenly angels. Yung heavenly angels yan. Kaya nga yung Israel, yung IDF, Israel Defense Force, ang kanilang Hebrew dyan, talaga yan eh. Yung host talaga yan kasi parang kinoconnect nila na ito yung parang army of the heavenly. Ganon na nakita ni Isaiah nung nakita niya yung glory ng Panginoon nakapuso. Ang effects kay Isaiah ay
siya ay nakita niya, siya ay walang-wala, no? Walang-wala. Kasi marami sa ating mga tao ay akala natin matalino tayo, ang galing yung ating mga word views. Pag may pumupunta sa atin na mag-share, akala natin mas matalino tayo sa kanila. Ganun lang yan, okay lang yan. Mas pareho lang yan Diyos natin. Ganito yung word views. Hindi, dapat mayroon ding ibang way na si Jesus Christ, hindi lamang si Jesus Christ. Maraming mga word views. Tayong mga tao, nagkukunyari tayong matatalino, pero nung ma-realize natin, bobo pala ako. Bobo pala ako noong 1980 na ako'y nakikipag-discuss or debate. Ganon yung effect ng papakita sa iyo yung glory. Makikita mo yung iyong mga worldviews ay walang ka latoy-latoy o walang ka kwenta-kwenta compared talaga ng worldview ng Bible. So ang unang effect, ang unang gagawin ng Panginoon, ipapakita, no? Papakita niya sa kanya ang glory. Isang angel pa lang ito. At tayo po ay matatakot kasi tayo ay makasalanan na kailangan natin ng tagapagligtas. Pangalawa, ang gagawin ng Panginoon ay i-explain niya. I-explain niya sa atin. Paano i-explain? Sabi dito, then the angel said to them, do not be afraid. For behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day on the city of David a Savior, who is Christ the Lord. No? So, ang pangalawang gagawin sa atin ng banal na Espiritu, i-explain sa atin ito. Ganon din ang pagkasabi sa mga angel, natakot yung mga shepherds. I mean, ganito din ang ginawa sa mga shepherds. Una, natakot yung mga shepherds. Isang angel lang yan. Isang angel, takot na sila. Ngayon, ipinaliwanag ng angel, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, no? I'll bring you good tidings of great joy. Itong balita ko sa iyo ay masaya ito. Masaya ito. Kasi ipinanganak sa bayan ni David ang inyong Kristo, the anointed one, the one you are waiting na magliligtas yan. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill, and toward men. So, kung in-explain na po sa atin ng Panginoon, makikita natin yung more glory ng Panginoon, pero hindi na tayo takot. Dati, isang verse lang, for all have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous. Lahat kayo manlalasing, chismoso, mga ngalunya, kung mainggitin, lahat kayo makasalanan. At ang pupuntahan niyo, impyerno. Ganon. Pero huwag kayong matakot kasi ipinanganak ang inyong tagapagligtas at kayo ay ililigtas nito. At sa ating sa dito ay nawala ng takot ang mga shepherd. Spiritually speaking, mga kapatid, dapat malaman muna natin na tayo makasalanan. Tapos later on, panalangin natin na sino yung ating Savior. Makita natin na ang ating Savior ay Diyos na nag-create ng heavens and earth, na nag-incarnate. At ito ay totoong nag-incarnate talaga ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ. Totoong tao yan. Naging bata yan. Naging baby yan doon sa sabsaban. At talagang hindi lang siya nag-shortcut. No? Kasi kung shortcutin ni Jesus Christ, pupunta na lang siya doon sa cross. O, pako niyo na ako. Tapos na. Ba? Hindi siya nag-shortcut. Kasi kailangan niyang maintindihan natin ang kanyang buhay na talagang namuhay siya 33 years. Sinunod niya lahat ng batas. Jesus Christ did not only come here to pay for our sins by dying on the cross, which is always in the gospel. The gospel is about the death, burial, resurrection of Jesus Christ. But also, He lived for us. No? Ang kanyang, ang mensahe din ng incarnation of Jesus Christ or the gospel is not only He died for us,
but He lived for us so that will come a righteousness. And it will be revealed to us. Minsan matagal, no? Ako ay ang tagal, siguro mga 7 years bago ma-reveal, no? Nagsawa na siguro yung mga nag-share sa akin, pero pinapadalhan pa ulit ako ng another pang magpa-share. Hindi nga matalino yung nag-share sa akin, janitor pa ng company. Wala siguro siyang hesitation, hindi katulad ng mga ano. Ibig ko sabihin, mayroong gagamitin na iba't ibang mga paraan upang ma-reveal sa iyo ang Panginoon. Ganon ang paraan ng Panginoon upang makita natin ang glory ng Panginoon. Ang effect nito, hahanapin natin ang Panginoon. Hahanapin natin ang Panginoon kasi nakita ako noon parang ayaw kong umattend ng Bible study, pero kung gusto ko makinig, nandito na naman ako. Hindi nyo ayaw ko mag-attend physically kasi may pride ako eh. Pero pag nagba-Bible study na nakikinig ako doon sa wall, ano pinag-uusapan dyan? O kaya nandun sila. Kunyari, dito ako, ay, okay lang, Bible study ko. Pero nakikinig ako sa kanila. Tapos sabi ko, mukhang tama yung kanilang pinag-uusapan. Ngayon, siyempre, may pride tayo, di ba? Mayroon tayo, ayaw natin kasi sa inyo na lang yan. Para lang yan sa mga bata. Ngayon ako, makasalanan ako, bawal sa akin yan. Yun nga ang purpose ng God, yung makasalanan nga ang dapat pumunta sa Kanya. So, ang point dito, i-reveal ng Panginoon. Katulad ng shepherd, pinakita sa kanila ang multitudes of angels at nagsalita yung mga angels, "Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men." Ngayon, siyempre, pag na-reveal na yan sa atin, kasi explain yan, ang effect niyan, marireveal yan. Faith comes by hearing and hearing of the word of God. Makikita yan. Katulad din kay Isaiah, sabi ng kay Isaiah, woe to me, for I am sinners. Pero sabi ng Isaiah, wag ka pumunta ngayon yung isang angel, nagdala ng tong ng yung baga ba? Yung charcoal na may apoy, nilagay dito sa kanyang bibig. Minsan masakit ang revelation. Huwag nyo nang hintay na masakit ang revelation. Kasi ang Diyos, una-una, gagamit siya ng chisel, konti lang, o kaya maliit lang na susi, pagbubukas ng ating puso. Pag medyo, gagamitan na ng chisel. O kaya, sundang ba tawag doon? Yung itak. O kaya, bulldozer. Minsan, masakit yan pag mahirap ng matigas ang ulo mo, no? Matigas, pero mayroon ding hindi nakikinig talaga. Pero huwag nyo nang intayin na magka-problema pa ang buhay mo bago ka mabuksan ang iyong puso't isipan. Ngayon, siyempre ma-reveal na sa atin yan. Wow, takila pala itong Diyos na to. Ako pala yung makasalanan. Takila pala itong Diyos, makapangyarihan pala ito. Sabi dito, so it was when the angel has gone, sa 15. So it was when the angel had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem, and see these things that has come to pass, which the Lord has made known to us." Sabi nila, puntahan natin, tingnan natin itong baby na to. Anong nangyari sa kanila? Nakita nga nila ang tunay na glory. And they came with haste and found Mary and Joseph and babe lying in the manger. Now, when they had seen him, ito na pala yung, they made known saying which was told them concerning Christ. So sila din, nung pinawalag sa kanila sa angel, pass the message. Diba? Kasi sila inatasan ministers of reconciliation. Pinasa nila doon sa mga nakikinig. At ang mga nakikinig, including Mary, namangha, no? And and all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Yung mga nakikinig ulit na second degree, nag-marvel sila, namangha. But Mary kept
these things and ponder them in her heart. So, tinatago ni Mary doon sa ano. So, even Mary itself is a beneficiary of the shepherd's communication or revelation. Ngayon, anong effect nito? Then the shepherds return glorifying and praising God. That is the time we can glorify and praise God. We can sing songs na mag-glorify. We can pray to God. No? We can praise God for all the things they had heard and seen as it was told them. Ang ating buhay, mga kapatid, ay mayroon yan decree. Una-una, papakita sa iyo ang glory through medium and you will ma-afraid. Dalawa nga minsan dyan. Ayoko dyan. Bakit? Mahirap dyan. Kayo na lang dyan. Ganon din sa mga Israelites. Sabi nila kay Moses, Moses! Napakatapang yung Diyos dyan sa Mount Sinai. Kasi kumukulog, kumikidlat doon sa Mount Sinai. Sabi nila kay Moses, ikaw na lang. Ikaw na lang. Ngayon, ikaw na lang doon. Pagdating dito sa bahay, kwento mo na lang. Pero si Moses, nung nagdala siya, bumabas siya, yung glory niya napapakita din sa mga tao. Pero not enough. Not enough. Sometimes, tayo na yun din ng mga dagdadala, napapakita yung glory din sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kalaro, sa ating mga kamag-anak. Ay, ganun pala yung effect ng Kristiyano. Mga ganun, di ba? Pero, not enough yan. Sabi nga ng 2 Corinthians, yung glory na dala-dala ni Moses sa 2 Corinthians 3, hindi yan enough. No? Sa 2 Corinthians 3, ministry of death lamang yung dala-dala ni glory. Dala-dala ni Moses. By 3:7 ng 2 Corinthians. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious, glorious din, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? For if the ministry of condemnation has glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. For even that was made glorious had no glory in this respect, but because of the glory that excels. For if that is passing away was glorious, that remains, it's much more glorious. Yung ating pagpapakita ng mga good works sa ating mga kapwa, kasi we are also ambassadors of Jesus Christ. We are, should be glory to glory yan eh. Ginagawa tayong glory. Papakita din natin sa ating mga kamag-anak. Huwag kayong magsabi na, bahala ng Holy Spirit. Mayroon din tayong responsibility to show the glory of God through our life. Ngayon, pero that is enough. Pwede ka maging mabait sa kapitbahay mo. Pabayaan mo na, makita lang yung kabaitan ko dito. Hindi ko na-explain si Jesus Christ. The substance is Jesus Christ. Kaya, di ba, mayroon tayong sinusuportahan dati na, ano siya? Ari siya. 3 years na siya doon sa kanyang mission nation. Hindi pa raw siya nakapagsabi about Jesus Christ. Sabi ko, bakit hindi ka ba nakapagsabi? Itigil na yung suporta ng church kasi 3 years na, hindi pa nakapagsalita. Kasi ang point niya, hindi nakikita naman sa aking buhay. Sa bagay, kanya-kanya perception na, pero I don't believe yan. I don't believe in that kind of missionary. Kasi gusto lang na ipakita, okay lang, Brad. Maging mabait ako sa aking mga kamag-anak para makita nila yung glory ng aking Panginoon. Good. But hindi nagfe-fade yan. Dapat dalhin mo yung real substance, which is Jesus Christ. Ikwento mo si Jesus Christ. At ang effect niyan, masaya kang uuwi. Pagkatapos ng reunion nyo, masaya kayong umuwi. Ay, nakapag-share ako. Although, nagalit yung aking auntie or something. Pero, ganun talaga. Wala tayong magawa. We have the responsibility to share the gospel. Mga kapatid, ang glory ng Panginoon ay makikita natin yan sa pamagitan ng ating pakikinig
at pakikinig ng salita ng Diyos. At if we will hear it, I hope na hindi takot, kundi joy, peace, because it is the good tidings yan eh. Ang magandang balita ay good tidings yan, good news yan. And then, we will share it to others, and others will also marvel, and mag-isip-isip din sila. And we will end up praising and glorifying God in our life. And I hope this is the message of the incarnation of Jesus Christ, na nandoon talaga ang glory sa kanyang buhay at nagmamanifest sa ating buhay. Git sa lahat, masishare natin ang glory ng Panginoon through our life and our verbal communication or sharing the Word of God. Ang sa hindi pa naniniwala dito, ang ending talaga dito ay, you have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved, because Jesus Christ came to this world to save the sinners, in which Paul said, I am the worst. At hindi exempted dito na, saka na ako magtawag sa Panginoon kasi, hindi pa naman ako malinis. Kailangan mo tumawag ngayon at maintindihan mo na si Jesus Christ ay yung kaligtasan. Hindi ka dapat magdala ng iyong kaayusan kasi Jesus Christ ang nagbayad sa lahat ng iyong mga kasalanan at bigay sa iyong righteousness. In the end, you have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us all stand up and let us pray. Panginoon naming Diyos, naming Ama, salamat po sa panahon na to, Lord, na ang buong bansa, or particularly ang Pilipinas, ay nag-celebrate ng iyong kapanganakan. Although hindi namin alam ang iyong exact date ng kapanganakan, we will not deal onto legality, but the substance, which is on Jesus Christ, na talagang ikaw ay pumunta dito 2,000 years ago to save us from our sins. Salamat, Lord, sa kaligtasan ito na ibinigay mo sa amin. At patuloy na naming ito ay ito ay aming titingnan sa aming mga buhay. Higit sa lahat, isi-share namin sa aming mga kamag-anak, kalaro, ka-office mate, and other persons na aming makasalubong. I-bless mo rin po ang congregation na to at sa lahat na makikinig na talagang maintindihan ang iyong glory na aming pong naranasan sa aming buhay. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.